Last Sunday, no, ato ang giwali is continuation of the overcoming the spirit of offense. No, and our resolve is para walay luna ang spirit of offense sa ato ang kinabuhi, no, we choose or we refuse not to be offended. Pag unana ka nga tao, awag, way, kuan ba? Wajoy bout si Satanas sa imuha. Pag mayon ka sa Ginoo nga, Lord, I refuse to be offended. Mayon ka kay Satanas, I refuse to be offended. Mayon sa, mau ba? Sa po may mabuhat niya. Tagaan kang sakit. Di mo ka ma-offend sa Ginoo. Mangluod ka. Lord, nangagad man ko, Lord. Nga niburot mo na akong mata. Di ba? Mangluod. Dagdagan mo mga Krisyano. Grabe. Ako'y kauban sa ministry sa una. Catholic Charismatic pa ko sa una. Kauban ako sa mga nag-serve dyan. All out dyan kayo. Fire dyan kayo. Karon, wa man kabayad og tuition. Uli cross eskwela ba? Wa kabayad og tuition. Pila sila kabuok. Mga leaders nga mga sabay-sabay yun ako. Wa kabayad og tuition. Langluod sa Ginoo. Perting hilak na to. Ana. Langluod sa Ginoo. Kay nangalagad manunta mi. Pero nga nung wa mi kabayad og tuition. Ako among mga classmate, wag yun si Ginoo, wag yun nangalagad, pero grabe, nakabayad silang tuition. Hilak sila sa mga tubangan. Conference man daw, event ba? Nihilak po ko. Kabalo, sa pagtubag. No, nihilak sa ko. Niyo po ko. May gani mo, kay mauna inyo ang problema. Ang pangbayad og tuition, ako, ako'y pang-enroll. Wag ay ko na-enroll. Nakahilak dyo ko. Nihilak sila, nihilak ko para sila, kay nihilak man sila, nihilak na po ko. Mas di ba ko hilak ko, nihilak na po ko. Na-realize po na ako, bitaw no? Problema ninyo, tuition, ang uban, nakabayad, kamo, wala, nangalagad sa Ginoo. Ako, mas lalong akong problema, kay wadyo ko na-enroll, kamo na-enroll, wala mo'y pambayad ng tuition. So, ako lang yung giingon sila, maura gina akong gihold ng word sa Ginoo. Ang ginaingon sa Ginoo sa ko, I will return everything that you have lost. No, ingon niya kay David ba? Itong nawadaan po si David tanan, nawala yung kingdom tanan. I-promise sa Ginoo nga ibalik sa iyaha tanan, i-restore, gitridor sa siyang anak. Mo man to, laya si David ang iyahang mga concubine, mga asawa niya, giangkon siyang mga anak. Grabe to. Kingdom giangkon, ang promise sa Ginoo siya nga i-return, ibalik. Sumoto akong gingon, maoray gyud akong gipkuptan sa Ginoo nga ibalik. Ibalik tanan na nawala. Then tinuod jud, gitagaan kong trabaho, wala ko nang apply. Tagaan kong trabaho. Ningon pa jud ko, tanawon ako ning trabaho ani, ako pa namili. Tanawon ako ning trabaho ani pag di mo conflict ini sa ko ang bulaton, di jud ko mo go maski pag ako'y trabaho. Wa man ni conflict, so ni go ko. Pagkuman naka-eskwela ko, hantod sa ni graduate ko, palakpakan na tutong buhi ng Dios. Ya kato mga nang hilak sa ko atubangan, nang backslide oy. Backslide, karon wala na. Ayun, pariwara mga kinabuhi. Napariwara sila. Ako, padayon, napastor pa. Wadam ha? No? So, brothers and sisters, if you say to God, Lord, I refuse to be offended, wala naging mabuhat ang yawa sa imong kinabuhi. Amen? Ingnan mo katapad, refuse to be offended. Susura ha, kay pagkana, wala na yun. And then you accept biblical rebuke, samot na. Anahan kay kapag mabadlungan ka, sige pa Lord. Attitude ba, di ba? Mabadlungan ka, sige pa, Lord. Pasabot, ana, love ka sa Ginoo. Amen? Love ka sa Ginoo, kay Ginoo, dili scammer. Na magsiingon sa okay ra ka, bulasot na di ka sa unahan. Okay ra ka, impirno na di ka sa unahan. No? Salamat ta nga, ginabadlong ta sa Ginoo. Ikatulo, mag-commit yun ta nga, ato ang goal sa pagministriya o pag-serve, we will never offend anyone. We want to bless people. Amen? We want to bless people. Pero kung buhaton ni mo na, nangagihapoy ma-offend, wala kayo mabuhat, anak. Di ba? As long as wa kay gilaparo, wa kay gikulata, wa kay giutangan, wa kay gibutang-butangan, naningkamot ka sa mong kinabuhi nga mabless ang ubang tao sa imo, ha? Makahatag ka sa unsay kaya nimo ihatag, mag-guide nimo ang tao sa unsay kaya nimo buhaton, then you are doing just fine honoring God. Amen? Amen. That's how we avoid and overcoming the spirit of offense. Kay kuya ubaya kayo, bitik yun si Yawa ba?
Once mabitik ka sa spirit of offense, grabe. Possible, makarealize ka, pero ang greatest enemy mo is shame. Greatest enemy mo, shame. Ano man? Shame. Kay, pag naana ka, nakarealize ka, pero grabe mong kaulaw, di gyapon ka maulian, kay maulaw man ka mo duol sa imong pastor. Ngay mong gibyaan. Na walay pasabi o kanang pastor nga, nagtinarong ka, naibalaan mo, late na, after 2 years nga, nagtinarong yun sila pastor, no? Kaya antod karon, convicted gyapon sila, fired up gyapon sila. Yung katong mga ni-convince ako, wala na, pariwara na mga kinabuhi, namalik na silang karang kinabuhi, wordly na kaayo. No? Na after 2 years pa nimo na-realize, kasi kag observe. Karon, pag-realize nimo, nagtuo kag sayon, mo uli. Lisod mo uli. Oh. Muna yung isa, nakita na mo ni Pastora. And by the grace of God, no, kaluoy sa Ginoo, naman joy na ulian, naman joy mga naka-recover. No, gigrasyahan man gid sila sa Ginoo. Palakpakan na to atong buhi nga Dios. Pero amazing lang, mabless lang mi. Isa lang yung testimony. Ma-witness nila unsa ka maayo ang Ginoo. Ma-witness nila unsa ka tinuod ang conviction nga naa mi ni Pastora. O unsa ka tinuod ang ilang makita sa unsay ginabuhat namo. O unsay conviction nga naa ta. O makita nila na kato mga nang-convince o nandaot sa amua, ilahang kinabuhi, haskang dautan na. Haskang dautan na. Di ka kaingon nga on fire sila niya, sige silang pandaot sa amua. O, patunayan man nila, kay kung mangdaot kag tao nga tarong, dapat mas tarong ka. Ana raman ang logic, ana. Mangdaot kag tao nga nagtinarong, tapos imong kinabuhi, wordly na kay ka, nagainom-inom ka. Oh, wala kay kalayos Ginoo, wala ka nangalagas Ginoo, nya mangdaot kag tao nga nagtinarong, luoy jud kay ka. Samo tong kaloy, tanaw to ron na. Ino na sa tang hambugiro. Oh, ana ra na, di ba? Una kay i-say sa ubang tao, make it sure that your standard, no, na-meet nimo at least nakaspasar ka sa imong standard or nalabuan nimo ang tao nga imong ginadaot. Ana ra na. Amen? Di ba? Munang way makadaot sa Ginoo, kaya may makalabaw sa Ginoo. Di ba? Praise the Lord. So right now, padayon ta, exposing and defeating the enemy of the gospel. Nilalong ba ito ang discernment? Igsoon, ubay-ubay na ito ang gidiscuss. Amen? Nabay impact sa ito ang kinabuhi. Eh kung wala impact, ato lang yung dangon. No? So padayon ta, lesson 8 na ta, exposing the danger of false prophecy. Muni next na to. No, exposing the danger of false prophecy. Kaya grabe, naadyon may nailhan nga simbahan, fire kayo, kuyaw kayo ang pag-explode dinhi sa Davao, kap auditorium ni gamit pa sa una. On fire jud kayo, ang pastor on fire, ni buhi og patay. Oh, after 2 years, niabot sila thousands. Gamit sila sa kap auditorium, kusog kayo mag-speak in tongues, as in, fire jud kayo. Nalaan ganita nga, kauban na to, kay kusog kay ta mag-tongues, convicted fire kay ta. Oh, pero kabalo mo, unsay downfall sa church, ngano naguba, asa nagsugod, naay false prophet, false prophecy from Manila ni sulod. Nagsulod, nagdala og teaching, nga mali nga teaching. Ang isa sa pinakamali nga teaching is the assumption that you are Jesus. You are a small Jesus or whatsoever. E may naman sila, kumusta na ang Jesus sa Davao? Mga na ang ilang greetings. May mga katapad. Kumusta na ang Jesus sa Agdao? Ana. Tapos, di na mga og karne, gulay na lang. Ana, bantayin ninyo na ha. Nagadiet ba yata? Di ta gusto ma-high blood. Ana, nankamot yun ta. Pero di yun na maayo. Dili na subay sa Biblia ng ibawal na mukha og baboy. Kalami, ras baboy. Nagalagay nga matay. No? Ana, ibawal. Sagbot na lay kaunon, mura na kagkanding. Ayaw yun. No, mo na false prophecy ni sulod, guba ang simbahan. Guba ang simbahan. Di ni siya sayon sad nga kalaban igsoon. Bantayanan ni siya false prophecy. Dala sa mga false prophet. Musulod magdala og mga false teaching og culture, tradition na mo'y musira no sa simbahan. So, ato ang i-define, what is prophecy by definition? Prophecy. Unsa man ang propesiya giingon sa Biblia? No, to prophesy is simply to speak prophecy. Prophecy is the noun and prophecy is the verb. Para di mo malibog ba? Ang prophecy noun, prophesy is the verb.
Prophecy is, at its most basic definition, is a message from God. Very simple. Una kay propesiya, na kay mensahe gikan sa Dios. Una na siya kasimple. So to prophesy is to proclaim a message from God. Una kay propesiya, na kay mensahe gikan sa Dios. Kung imo siyang i-deliver, then you prophesy the message from God. The one who does this, therefore, a prophet. Kung na kay mensahe gikan sa Dios, tapos imo ang gi-deliver, imo ang gi-prophesy, ang tawag sa imo propeta. Although foretelling is often associated with prophecy, no? Kaya usahin ko, pag mayroong tag-prophecy, mo predict of future, di ba? Pero if you will read the major prophets, the prophecies in the Old Testament, portion of it, they predict something futuristic. But most of the prophecy, they rebuke people. They rebuke people, they encourage people, they teach people how to follow God. So wala lang siya naka-enclose idea nga mo tag-an ka nga mura kag mananag-an, no? Mananagna. No? So, although foretelling is often associated with prophecy, revealing the future is not a necessary element of prophecy. However, since only God knows the future, any authoritative word about the future must of necessity be a prophecy. That is a message from God. That's gotquestions.com. So, monay propesiya igsuon. A message from God. Very simple. Now, in 2 Peter chapter 1, verse 20 to 21, unsay giingon sa pulong sa Ginoo, above all, you must realize that no prophecy in Scripture ever came from the prophet's own understanding or from human initiative, according to the Word of God. Walay propesiya nga nahisulat sa Biblia nga gikan sa tao o gikan sa pagbuot sa tao. Wala yun. Gikan yun na siya sa Diyos. No? Or from human initiative. No, those prophets were moved by the Holy Spirit and they spoke from God. Unana kabalaanon ang propesiya igsuon. They were moved by the Holy Spirit and they spoke from God. Nagikan siya sa Dios. Dili siya nagikan sa tao o tawhanon nga nag-realize lang siya tapos nag-prophesy siya. No, it's a message from God. And Revelation 19 verse 10, mao ni isa sa bersikulo nga mo-guide sa atoa unsay katuyuan sa prophecy. No? And verse 10, gingon diri, then I fell down. This is the moment sa diyang na-overwhelm si John the Beloved or John the Apostle sa gipakita sa anghel sa iyaha sa kagrabe ka-overwhelming na vision nagko sa iyaha nga simbahon ang anghel. Una ka-glorious ang anghel nga gigamit sa Ginoo. So sa ingon niya, then I fell down at his feet to worship him, but he said, no, don't worship me. I am a servant of God, just like you and your brothers and sisters who testify about their faith in Jesus. Worship only God. Tapos, iyaha pa yung gi-clarify. Mo na pinakanindot na ganahan ako. For the essence of prophecy is to give a clear witness for Jesus. That's the essence of prophecy. Not to confuse the body of Christ. Not to mislead the body of Christ. Not to give the body of Christ of some bunch of false teaching, false practices, na bisag unsa na lay itudlo sa mga propeta, bisag unsa na lay mugawa sila mga baba, nalibog na kakinsa naman gyud or unsa naman gyud i-follow. Layo na kayo sa giingon sa Biblia nga the essence, the spirit of prophecy is the testimony of Jesus. Munang basahon nimo ang Old Testament, nakasentro siya sa the coming Savior, the coming Messiah. Munang mubasa ta og Old Testament, na I point ang Old Testament because Old Testament is the foreshadowing of the coming of Christ. Kaya kung wala na hisgutan si Kristo sa Old Testament, walay pulos ang Old Testament igsuon. Nagkaroon siya og pulos tungod kay maunay plano sa Ginoo gikan pa lang sa Genesis sa dihang nakasala si Adan ug si Eva, nagprophesy na, nagdeclare na ang pulong sa Ginoo nga naay moabot na maoy mo tamak sa ulo sa bitin. And that is Christ. That is Christ. No? Ang sinina, pinakaunang sinina nga gigamit ni Adan ug ni Eva, gikuha sa animal, that is the foreshadowing of Jesus Christ, the Savior.
the Lamb of God who will take away the shame of the world. That is Christ. Christ is the essence of prophecy. Amen? So diya palang daan, imuha ng mabarikadahan, imuha ng mamarkahan, kinsa ang mga bulaan nga propeta, kinsa ang tinuod nga propeta, kaya ang tinuod nga propeta, dili muhawa sa tema ni Kristo. Di na muhawa. Pero pag ang propeta, lahi ang tuyo, example, bisa kung sa rin, bulala sa baba, yun, bisa kung sa rin, yun. No? Ang goal, gusto lang tuuhan. No? So, biblical warnings against false prophets and their false prophecies. Muna yung mga biblical warning against false prophet and false prophecies. Jeremiah 14:14, gingon sa Ginoo din niya. Then the Lord said, these prophets are telling lies in my name. Possible din na igsoon. Anay maingon ba nga, thus says the Lord, in the name of Jesus, thus says the Lord. Abi ni mong tinuod, kay balaan kayong intro, baka kundi ay. No? Thus says the Lord. Gingon na naspulong sa Ginoo, these prophets are telling lies in my name. Gamit ang pangalan sa Ginoo, mamakak. I did not send them or tell them to speak. I did not give them any messages. They prophesy of visions and revelations they have never seen or heard. They speak foolishness made up in their own lying hearts. Grabe. Una kakurap ni mga tawhanan ni. Kay number one, kaya nila mo gamit o pangalan sa Dios mamakak. Ikadua, kaya nila magbutang-butang, mumuhat og istorya nga nag-vision daw sila, gidala sila sa langit, nakita nilang Ginoo, nakita nilang mga anghel, walay makaingon unsa ka tinuod kay sila ramay nakakita. Di ba? Wala kang nakikistoryag bata ba nga bakakon. Mabisa unsa lang lay bulala sa baba nya wa jay nakaingon nga tinuod iyang giingon kay wa man jay nakita siya raman. No mo na mga propetaha no ang giingon sa Ginoo. No? And Jeremiah 23 verse 16 to 17, this is what the Lord of heaven's armies says to his people. Do not listen to these prophets when they prophesy to you, filling you with futile hopes. Katong first, Ginoo, bakakon, mugamit sa pangalan sa Ginoo, mamakak. Moingon nga nagvision daw sila, nagdamgo daw sila, pero dili tinuod kay wa gyud sila gipadaygan sa Ginoo. No, ang ikaduhang perspective is propeta gihapon, mugamit sa pangalan sa Ginoo, magprophesy na ingon ang Ginoo nga ayaw paminaw, labi na pagtagaan kag false hope. Kay mao nay kalakaran ana mga tawhana maghatag og false hope. Unsay ingon? Do not listen to these prophets when they prophesy to you, filling you with futile hopes. They are making up everything they say. They do not speak for the Lord. Wa gyud daw sila niingon ni istorya para sa Ginoo. No, unsa na siya in verse 17. They keep saying to those who despise my word, don't worry, the Lord says, you will have peace. Ato mga tao daw nga di maminaw sa pulong sa Ginoo, maayo gihapon lang ingon. Wow, glory to God. Thus says the Lord, you will be blessed, you will become a millionaire. Gamiton ka sa Ginoo niya, makasala kayong dako. Why plano mo duol sa Ginoo? Pero nindot gihapon kag declaration, am sa kabalo kay di man gud sa tinuod nga prophet. Eh kung tinuod ka nga propeta igsoon mo storya ang Ginoo, oy, paminaw ko kanang tawanan na badlungan na. Okay, wa na mao ang kinabuhi ana. And then, next statement. And to those who stubbornly follow their own desires, they say, no harm will come your way. No, mga bulaan nga propeta, walay pakialam sa mga tao kung asa sila padulong. Wa sila pakialam kung unsay may tabo sa tao. Mujaming lang sila og tao. Ano, unsay motibo? Followers. They need to gather more followers. Kay kung daghan kag followers, daghan ka og kwarta. Igsoon. Eh kung daghan kag followers, unya walay kwarta, malipay bray ka. Daghan kag followers, mamblema pa ka silang pagkaon. Renta tanan, pero kung daghan kag followers, daghan kag mailad, daghan kag kwarta makuha igsoon. Deuteronomy chapter 13 verse 1 to 3, unsay gingon dinhi. Suppose, according to the Lord, suppose ang gi-assume sa Ginoo, if suppose there are prophets among you or those who dream dreams about the future and they promise you signs or miracles and the predicted signs or miracles occur. Nagingon ang Ginoo. If naalay propeta sa inyo nga nagdamgo, nagpromise of future tapos nahitabo ang iyang propesiya. Mga bitaw pastor. Laka. Naingon siya nga unana na moabot nga bagyo, moabot nga earthquake.
Sige kabalog og ka nga sige bagyos tong lugar, sige earthquake, mutuo gihapon ka. No? Nya nahitabo, giingon man diri sa pulong sa Ginoo. Unya nahitabo. No? If they didn't say, "Come, let us worship other gods," gods you have not known before, do not listen to them. The Lord your God is testing you to see if you truly love Him with all your heart and soul. Gialaw daw na sa Ginoo. Kana mga false prophet, usay mo, ingon sila makatsamba. Tapos na yung mahitabo. Tapos pero ang pagpanudlo, lahi, malayo ka sa Ginoo, bisag kung saan na lang mong i-follow. Gialaw daw na sa Ginoo para matest ka kung love ba dyan mo ang Ginoo o mo-follow ba dyan ka sa Ginoo. Pero naingon ang Ginoo, ayaw na sila tuohi. Maskimpag ang ilang giingon na hitabo. Kay mohang tanawon unsa ang ilang pagpanudlo og ilahabang pagpanudlo mas nahiduol ba ka sa Ginoo og mas nalaban nimo ang Biblia, ang pulong sa Ginoo. Kay kung wala na nahitabo, which is maunay nagapahitabo sa mga followers, sa mga propeta, di na mo basag Bible, di na ganang basag Bible. Kay magsige na lang paminaw sa thus says the Lord sa propeta. Kuyaw kay na. Biblia wala sila gana, magsige na lang basa sa testimony silang propeta nga gidala sa heaven. Nag-meeting daw sila dito, kauban ni Donald Trump. Tuo, bre ka anak, may langit si Donald Trump. Nag-meeting daw sila dito niya, gilihas daw nila si Donald Trump. Grabe ka, bulatik na pa mo tuo, anong tawanan eh. Ano, nagasulob kong sako. Nataas og buhok. Grabe ka, burit eh. No, Deuteronomy chapter 18 verse 20 to 22. Sige man pag yun, sige no. But any prophet who falsely claims to speak in my name and who speaks in the name of another God must die. Grabe, papatay mo na is Ginoo din eh. Kung nabuhi lagi ng mga tawhana lagi kanang mga naa sa US nga mga propeta, kung nabuhi lagi na sila sa panahon sa Israelita sa una in the Old Testament, patay na sila. Wala na sila nadato. Nangamatay na sila. Kaya nga sablay. 100% prophet in the US prophesied that Donald Trump will win the second election. They are very sure. Og napildi man si Donald Trump. So dito na bulabog na ibalan na kani mga tawhanan ni dugay ra day ni nagapamakak sa mga followers nila. Nga ingon ni nani, ingon nana tases the Lord, nani ingon nana. Kung wa sila na bulasot sa election which is wala sila control. Napildi si Donald Trump, ingon sila ni daog. Apil si sa Africa nga propeta nga well-known, perform of miracle, nasablay. Di mahibalaan si buong kalibutan nga dugay ra day sila nagapangilad og tao. Propeta ka nga tinuod, masipyat ka, gingon nga spulong sa Ginoo. No? Gingon nga spulong sa Ginoo. Ang tinuod nga propeta pag mo-prophesy, mahitabo yun. Mao na siya. Pag dili mahitabo false prophet, ipapatay. Stoned to death. Dugay na nangamatay itong mga propeta pagpildi ni Donald Trump. Pero sa ilang gingon, daog yun si Donald Trump. Gitikasan lang siya. Di yun. Grabe. Unana din na. Para lang yun, matuman ni mo ang propesiya nga mudaog siya. Daog gani, daog yun. Di ba? Amen? Ano raman na? Umilad doon. Nagya po yung ilad mga followers. No? In verse 21, but you may wonder, how will we know whether or not a prophecy is from the Lord? So, nangutana, saan pagkabalo kung iyas Ginoo dili? If the prophet speaks in the Lord's name, but his prediction does not happen or come true, you will know that the Lord did not give that message. Wala na hitabo iyang gingon? Wala na hitabo nga mudaog si Donald Trump? Wala na gingon ang Ginoo nga mudaog si Donald Trump. Na nag-prophesy sa una, nga mudaog daw si Eddie Villanueva. Wala mo, kaduhag mo sa una, nidagang presidente sa Pilipinas. Gi-prophesy. Ikaduha man ang nidagan, ikaduha gi-prophesy, wag yun ni tagam ang false prophet. Mutuo gihapon sila. Hantod karon madungog gihapon akong tingog sa baba sa mga Kristiyano, which is we are united in Christ. Hilom. Di ba ang tuo mo ano eh. No, madungog gihapon ako. Pero ikaduha sablay, lingod, nga mudaog daw si Eddie Villanueva sa Philippine election. Pildi man. Yan nidagan sad balik, di ba? Mudaog na daw. Musun mudaog na pud. Pildi man gihapon. Dugay ron ta to patay ba? Sa panahon ni Moses. Grabe, pero nagihapon yung mga follower. Unsam ni mga Kristiyano eh. No, amang kabasa. Ha? In Matthew 7:15 to 16, unsay giingon sa pulong sa Ginoo, si Jesus mismo ningon. Beware of false prophets who come disguised
as harmless sheep but are really vicious wolves. You can identify them by their fruit, that is, by the way they act. Unsay pinaka-act nila nga dapat ma-detect nimo ang ilahang pagkabakakon. Action man na igsoon. Musulti kag butang nga dili tinuod niya, mahibalan jud tanan nga dili tinuod. Nagprophesy ka, nya wa nahitabo dili tinuod niya. Di pa jud ka mo angkon, ay sorry guys, namali day ko. Wala yun ana nga mga grabe. Sorry guys, mali day akong propesiya nga na daog si Donald Trump. Wala dyan nag-apologize. Natoy isa, pero niyan siya, defensive gihapon. Nga isang pasaylo na nagkamali siya, pero dili gyud daw siya false prophet. Kuyaw kayo. Ako, nakapuntos diba? Pero, nasablay man. No? Angkon. Why mo angkon? No? Ang sa inons Ginoo, you can identify them, this false prophet, by their fruit. That is, by the way they act. Can you pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? No? Ang Ginoo, wala ningon nga, paminawa sa ang teaching. Ang ingon lang yung Ginoo, very practical. Tanawa ilang binuhatan. Para makaila kag unsa ng mga tawhana. Amen? Amen. So, false doctrines that led to false prophecies. Mao ni siya. Very simple doctrine. Pero mo ay nag-lead sa mga false prophecy, teaching, o practice. Everyone can speak in tongues and interpret. Kaning nga teaching, mali dyan ni siya igsoon, kay kung ang pagtudlo manggod nga tanang tao mag-speak in tongues, tanang tao kaya mo interpret, which is not true according to the Bible. So, you are inviting all the believers in the church nga mamakak for the sake nga naa sila'y madawatan kunuhay nga speaking in tongues. Kay nindot mo yun ang naka-speak in tongues ka. Mas nindot pa yun nga na-interpret mo yung tongues. Yan ingon man si pastor, everybody can speak in tongues and everybody can interpret. So, you will be tempted nga mag-create og imuhang tongues o mag-create og imuhang interpretation. Kaya ang number one goal, magpa-impress, manghambog nga unana na imuhang level of spirituality. Na. Kadua, everyone can see visions and prophesy. Tanang tao, makakita og vision o maka-prophesy. False teaching. Nung lang na mga training, nagian na mo sa una, mag-blindfold me. Mag-drawing ang amuang trainer. Nag-drawing og kahoy, ipatagna sa amua, unsay gidrawing niya. Tagna-tagna po me. Sa may gidrawing ana niya, ha? Balay, mali. Duol na, hapit na, duol sa balay. Tanom, gamay na lang. Wajin, nakatagna na mo. Oh. Prophetic training ni Agi mi ana mo nang grabe na hugot yung kayo sa pastor. Kay Agi mi ana igsuon. Mali nga pagpanudlo, mali nga teaching. Grabe. Kung kami dili lami kay kung wala mo ko kayo kita, usa man ko ingon. Plus interpretation sa tongues. Di pa po ko ka-interpret, wala po ko masabtan. So honest rapod ko. Pero pag abot sa prophecy, naka-blindfold me, tapos naay mo dool, muhikap sa imo, tapos i-prophesy ni mo prophesy man dyan ko. Wala man, di man, predict lang ang prophecy. Mo speak man ko sa espiritu tao. Di, nang iwas na sa mua ni pastora, kay maigo man. Di na mo dool, di gay mo visit sa mo ang service sa una, kay madlock daw sila ma-prophesayan. Sharp man kaya mong prophecy, kaya abot man sila mga binuhatan. Masyak man sila nganong kabalo mi, nga naka-blindfold baya mi. Una na nga propesiya, muna matingala ka, musimba ka, diba? O kabalo, say ganap si mong kinabuhi, pero naingon lagi ito ni pastor, no? Kapila na may dudahi igsoon nga, nang-investigate mi sa mga kinabuhi sa tao. Ni-open na ba yun ang mouth? No, false teachings, no, mo na mo lead sa ato Igsoon. Kaya according to the Bible, 1 Corinthians chapter 12, verse 30, mansay gingon din do we all have the gift of healing? Do we all have the ability to speak in unknown languages? Do we all have the ability to interpret unknown languages? The answer, of course not. Of course not. Hadlok kayo ng simbahan, tanan mag-speak in tongues. Musulod kang simbahan, tanan mag-speak in tongues. Mga itong sa una, sa napataswaso, na inakuratan kay, grabe tanan, nag-speak in tongues. Sagdaan sa namo, pero abot sa unahan, na-reveal na po, mga fake na yung daghan. Kusog kayo mo mga rebellious di ay. Fake na yung mga tongues. Mga backslider na kayong dagko. Tago-tago. No? Ang ingon sa Biblia, of course not.
Dili tanan maka-heal, dili tanan maka-speak in tongues, dili tanan maka-interpret. Giingon na sa Biblia, ang Espiritu ang mupili. Nganong unana man ang pamaagi sa Ginoo? Kaya ang tao hambugiro. Amen? Ang tao hambugiro, di gyud papildi. No, di gyud palabaw. No, di gyud palabaw, gusto jud ka mas labaw ka, mas spiritual ka paminawon, mas kuyaw ka. Kung sa 9 gifts pilion nimo tong pinakakuyaw nga gift, gusto nimo maog jud to kay ikaw ingon siguro, asa man nimo gusto diha. Piliha lang kay hatag nako. Apa mo ka hatanan mo perform og miracle ba? Amen? Perform og miracle. Pero di man ihatag sa Ginoo, naay wisdom man igsuon. Gusto ka palawon sa Ginoo. Di ba? Kapila na mo na palaw. Kadagana ako, kadagana di na maihap. 1,000 times ako napalaw. Nasabtan ako sa point sa Ginoo. Ang garbo sa tao kalaban sa Ginoo. Amen? Walang dili tanan naga-speak in tongues. Dili tanan maka-interpret. Dili tanan makaayog masakiton. Dili tanan na tao nga tanang gifts naa sa iya tanan, imposible na, di na biblical igsuon. No, kaya katuyoon sa espiritu, lahi-lahi nga gasa para ma-realize nimo imong purpose nga ang gasa nga gihatag sa imuha para ang ubang believer o ang ubang tao makatabang ka sa ilaha o sila sad makatabang nimo. That's our mutual understanding with regards to spiritual gift. Dili palabuanay, tinabangay. Igsuon. Amen? Amen. Una mo yung kapastor mo nang dili tanan dato. Bitaw, no? Tinabangay, no? Amo asinso, mangayo kag wisdom, giun sa pag-manage ang kwarta, mo na, di ba? Maningkamot ka, giun sa man pag-asinso ni brothers. So, makatabang sila sa imo nga katong mga na-gift, katong mga gi-bless sa Ginoo, gipalambo financially. Negative impact of false prophecies in the church. Unsay iyang negatibo nga impact sulod sa simbahan? No, maghatag kog tulo. First, the spirit of lying will become acceptable and become a culture. No, pag ang false prophecy o false teaching mo sulod sa simbahan, syempre mo practice na kag mga training, prophetic training, tudluan na nimo mga tao mag-prophesy kay tanan, they can all prophesy, they can all speak in tongues. Ang pagpamakak, espiritu sa pagpamakak, mahimong acceptable. Kay maklaro man sa mga tao nga mag-prophesy niya, namali ba, nasipyat. Sa mga tao, silent lang, nag-observe lang. And the people, labi na katong mga baby Christian, mayingon man sila, si prophet gani, si pastor, unsay pangalan ana. No, namali siya prophecy, no? Okay raman gyapon. No, convicted gyapon kay si pastor. Fire gyapon kayo. Pero namali siya. Sipyat ang iyang prophecy. Kay iyang gi-prophesy di ay mali di dito pangalan sa kuan. No, nagkambyo di ay katudeng isa ka tawo iyang pasabot. Ana ba? Sumaka ka, okay ra di mamakak. Basta on fire sa Ginoo. Diba? Ang culture sa spirit of lying, grabe. No? According to Psalm 101 verse 7, grabe, stricto kayong Ginoo. Ang saging sa Ginoo, I will not allow deceivers to serve in my house. Di ginaw na i-allow sa Ginoo nga mga mangingilad, mga lagad sulod sa simbahan. Di ginaw na i-allow. Napag yun. And liars will not stay in my presence. Di ginaw welcome sa Ginoo ang taong bakakon sa iyang presensya. So imagine na false prophecy, false prophet, false teachings, false practices, ginabuhat sa sulod sa church, grabe ang espiritu sa pagpamakak. O tungod ni ana, obvious kayo nga ni-depart na ang presensya sa Ginoo. Wala nang presensya sa Ginoo sa simbahan. Munang mamatay ang church. Mamatay ang church. Pag i-welcome sa pastor, i-welcome sa mga leaders, sa mga elders, ang mga false prophet, o mag-falsely prophesy sulod sa church, mamatay ang simbahan. Kaya nag-ingon na ang pulong sa Ginoo nga dili gyud welcome ang mga bakakon o ang mga mangingilad, wala gyud luna sa iyang balay. Amen? Pag musulod kag simbahan, propeta ang naa didto, magsigig prophesy bisag unsa na lang, hawa na kay wala nang Ginoo diha. Biblically speaking. Revelation 21 verse 8, unsay giingon sa pulong sa Ginoo? The cowards, unbelievers, the corrupt, murderers, the immoral, those who practice witchcraft, idol worshippers, and all liars. All liars, their fate is in the fiery lake of burning sulfur.
That is the second death. Mao nang delikado kay siya nga kalaban sa gospel, igsuon. Kay mudala siya og tao sa impyerno. Amen? Mudala siya og tao sa impyerno. Dili siya something nga tolerable, nga antos-antusan lang nimo, okay lang, ana-ana, kay okay man ang fellowship, dasi kay sadya kay mga tao. Pero false prophecy ang gina-release, false teaching, false prophecy, false prophet. Rari, lantaran kayo, hawa na yun. Palayo jud ka. Ikadua, people will become prone to abuse and manipulation. Mo ni common. No, pag naay mga false prophet, grabe ang manipulation o abuse. Igsoon. Nato'y nag-viral nga naay usa ka young people dito nga naay propeta o ang iyang giingon, iyang gisugo ang young people nga kaunon ang papel sa Biblia. Nya live sa iyang service, gikaon jud ang papel. Gikaon ang papel. Kay nag-ingon ang propeta nga anointing. Madungagan iyang anointing. Gamiton sa Ginoo. So ang young people nga weak-minded person, nikaon sa just papel. Gitulon sad. Imagine na, unana kagamhanan ng mga tawhanan ni. Kaya kanya pakaunon o pagkaon nga di dapat kaunon? Siguro ni ana nang young people, arang-arang na lang siguro ni wala ko na pareha ni Ezekiel nga gisugo nga ipakaunog tae. Arang-arang na lang yun siguro ni. Kay papel lang. No? Grabe. Imagine na. No, manipulation and abuse. Nahitabo yun. No? And in Romans 16 verse 18, mo ni giingon, no? Talking about the false teachers. Such people are not serving Christ our Lord. They are serving their own personal interest. By smooth talk and glowing words, they deceive innocent people. Smooth talk and glowing words, mo na ilang weapon. Nga nindot kay paminawns dalunggan, anointed kaayo. I am standing in an office of a prophet, and thus says the Lord. Kariya ka na. Kuyaw jud kaayo. Thus says the Lord, you shall eat all the papers in this Bible and you will become so anointed. Diba? Askang pawira. Karon nay nabulabog, bag-o lang, latest ni siya, mga false prophet. Ang pangalan, Sean Bowles. Kailaba mo sa iya. Connected sa Bethel, katong kanta kay Goodness of God. Affiliated sa Bethel Church. Unsay ang ginabuhat, kulukoy ning tawhanan ni. Pag mo-appeal ka sa iyang conference, mag-register ka online. Appeal mo ang social media account. Tapos sa imong social media account, gibuhat yun niya, nabulabog yun. Ang social media account, imbestigahan day kanya dito. Pangalan nimo, birthday nimo, o asa ka nagpuyo. So pag adto nimo sa iyang event, mag-prophesy siya. With all the background music, tapos may thus says the Lord. I can sense in my spirit that there's a person here named John Kyle. John Kyle from Agdao, Barrio Patay. Ara. Oh, and yeah, your birthday is from the month of labi nang nagtanaw sa tuwang service, may balaan. Month of June. Oh, ana. Di shock ang mga tao, sharp kayong prophecy. Karon, na may nakasense na something wrong. So naay nag-investigate. Naay mga Christians nga nag-register og fake account. Fake name, fake birthday, og fake address. Ni appeal siyang conference niya. Pag sulod yun, dito na, sugod ng tugtog. Thus says the Lord. Basta pagkahuman sa conference, gi-confront. No? Nagsiwalat po si Mike Winger. No? At isa sa akong mga gina-follow ng mga Bible teachers. Grabe.
Karon na Bethel Church, sikat na kaayo, mega church, goodness of God, guwapo kay mga kanta. Kuyaw kayo, dato kay nga simbahan, nang eskwela Bible School. Naay sariling Bible School. No? O siyempre, Americans, mas advanced sa tuwag mind. Amen? Pero grabe, gialuan ng mga espirituhon na ni. Grabe, ginailad by smooth talk, glowing words, pagpamakak. Gamit ang social media to prophesy, to pretend nga sharp kayo iyahang prophecy. Oh, grabe. Nabulabog. Wa gihapon ni angkon. Nanay video, nanay testimony. Wa gihapon na ngayong pasaylo. Giingnan siya nga, i-confiscate ang iyang tablet, laptop, tanang gamit siya. Pag i-confiscate ninyo ni, bayaran ninyo ni. Oh. Wa gihapon. May na lang, nag-decide ang Bethel nga, tanggalon na nila sa ilang affiliation. Oh, kato isa to siya. Kay nabulabog man nga unana day ang ginabuhat sa iyang mga conference. Tanawon imong Facebook account kung imong pangalan nito baliktad, mabulabog jud ka. Mabulabog labi ang pangalan nimo, pangalan sa iring. Ayas kang bulabuga mga Pinoy dali ra ka detect ana. Oh? Sabi. Ikatulo. Oh? First, negative impact, the spirit of lying will become acceptable and become a culture. Second, people will become prone to abuse and manipulation. Katulo, the word of God will become secondary instead of being the final authority. Muna yung mapapansin, Igsoon. Pag na false prophecy makasulod, ang pulong sa Ginoo mahimong inferior. O ang pulong sa propeta maunay superior. Munang bisag unsa iyang ibungat di sa mahadlok, kay kabalo siya nga ang mga tao mas mutuo siyang giingon kaysa sa pulong sa Ginoo. Oh? Nahulog na nga ang pulong sa Ginoo mao'y mo confirm sa iyang word na supposedly ang iyahang prophecy mao'y mo confirm sa word sa Ginoo. Baliktad. Amen? Supposedly ang word sa Ginoo no mao'y i-confirm sa prophecy, dili ang word sa Ginoo mao'y mo confirm sa prophecy. No, baliktad ba? No, in Proverbs 30 verse 5, unsay ingon? Every word of God proves true. Klaro kay na. Tanang pulong sa Ginoo, patunayan jud sa Ginoo nga tinuo dihang pulong, di gyud na masipyat, di gyud na maslide, di gyud na mabali. Og mao nay opposite sa mga false prophecy. Kaya ang false prophecy igsoon, may lag ngay usa lagi tsamba. Ngay exaggerate dayon sa prophet kay nakatsamba man. Kay ningon man siya nga naay very strong typhoon will come to the Philippines. Very strong typhoon. Iabot ang Yolanda, perting lipayas propeta kay nakatsamba. Ang Pablo din mo ipon. Bagyong Pablo, nga nang lupad na ang mga lubi. Oh. Slide lang. There will be a great earthquake in the Philippines. Sabi taga Davao, sige mag-earthquake diri, iprapisay pa na nimo. Sige bagyo, iprapisay pa na nimo. Oh. Diba? Wala yun. No? Ang pulong sa Ginoo, patunayan niya nga tinuod. He is a shield to all who come to Him for protection. This is very true. If you are so anchored with the Word of God, if you are so believed, no, nga imong kasing-kasing naagyo sa pulong sa Ginoo, maghatag ng proteksyon sa imong igsoon og di jud ka mailad sa mga propeta, mga mini nga pagpanudlo igsoon. Kaya ang pulong sa Ginoo mao man imong priority. O klaro man sa imuhang ang pulong sa Ginoo tinuod og mauray tinuod. Anybody or anything or any teaching nga wala ni subay sa pulong sa Ginoo, dili gyud iya sa Dios. No? Thoughts to keep. With all those negative impact, mo na ato ang i-realize. Any gift from the Lord, if it is used to prove man's worth and calling, will end up sideways and downfall. Klaro kay na Ikson. Tanang gift or any gift nga nadawat sa tao, gimanifest sa tao, it can be a prophecy gift, it can be a gift of knowledge, or tanang gift, gasa ba? Tapos gamiton sa tao para i-prove niya yung kaugalingon nga anointed siya, gitawag siya sa Ginoo, klaro na kayo nga pagabot sa unahan ana, motipas na siya, mabulasot na siya, o madestroy na siya. Mao gina siya. Masig unsa pa na kanindot nga gasa nga imong nadawatan. Masig unsa pa na kagamhanan. Masig unsa pa na kakuyaw igsoon. Pag imuha ng gamiton para lang i-prove nimo imong kaugalingon, imong worth, imong value, o ang imong anointing sa ubang tao igsoon, mabulasot jud ka. Motipas jud ka og mahimo jud ka nga bulaan nga propeta og mini nga
disipulo ni Kristo. Kay layo na jud kay ka sa Biblia. Kaya ang purpose sa tanang gift, igsoon, is for you to serve God and it's for you to serve one another. Amen? No? Ikadua, prophecy by definition is hearing from God. If you haven't heard one from Him, then you have no prophecy to prophesy. Amen? No? Kung wala kay nadungog, so ayaw na lagtingog. Amen? Ala raman na kasimple, kami ni Pastora, experience man dyan mi. Pagkahuman ng worship, na inidool sa mua. Brad, unsay mong na-vision, Brad, after atong nag-pray ta ganina, nakay na-vision? Naigingon ng Ginoo sa mua. Siya na po ko. Wala man, sa pagpiyon ako ganina, kita mo ko. Na-imagine lang ako nga naibukid, ana. Pero hanap-hanap man. Mao ba? Wala'y gingon ng Ginoo sa imo. Wala man po. Kaya una ang temptation ni son. Pag-claim kay nimo nga propeta ka, the more ka tintalo ni Satanas. Kay prophet man daw ka kunuhay. So na yung mga tao, may mga prophet, nabay gingon ng Ginoo sa kuha, para sa kuha prophet, na kay na vision. Di ka gusto ma-disappoint ang tao. Di ka gusto mapagkamalan nga, waman day kay message sa Ginoo, di day ka propeta, dili day ka anointed, abi na mo anointed ka, so magbuhat-buhat ka, sa kung saan nakakita ko, kuan ka ng unggoy, nagkapyot-kapyot si mong likod, tanggalan ng unggoy si mong kinabuhi. Grabe. Matintal ka. No, mag-atik-atik, mamakak. Interpreter kunuhay ka. Ako'y gift of interpretation of tongues. Tingala ka, gitapukan mo kung mga speak in tongues. Unsay mo na-interpret sa mga tongues? No? Kung honest ka, wala baya. Undang ang conversation. Pero kung magpa-slide-slide ka, dito ka mabulasot, igsoon. No? Kung wala kay nadungog, wala kay nadamguhan, manang kami ni Pastora, especially si Pastora, naman siya gift of prophecy. Ang ihari itong hangyo sa Ginoo, di siya gananog vision, kay subjective. Pwede ka mag-imagine. Ang ihang hangyo sa Ginoo, nga Lord, kung na may propesya o message, damgo dyan, padamguhon siya, kay wag yun niya tuyua. Wag yun makakuan, di po niya maano sa dreams. So nag-talk ang Ginoo sa iya through dreams. No? Pero pagbuot ra po sa Ginoo, dili mo yun na, Lord, padamgo ako, Lord, kinsay kuan, mudaog karong elections kuan, unsa na future aning senado ron, nga haskang gubuta, Lord. Ana ba? Wala yun, ana. No? Ang Ginoo magbuot. Kung walay message, kung walay giingon ng Ginoo, walay audible voice, walay vision, walay damgo igsoon, so walay propesiya. Ana lang kasimple. Muna makulbaan ka ng mga propeta nga magsigig prophesy, di mo undang, di na tinuod igsoon. Kaya di na tinuod na magsigig ingon ng Ginoo, mo ni. Di na tinuod. Di na tinuod. Nagbuhat-buhat ra nagstorya. Thus says the Lord, pwede gamiton. So word to remember, all the gifts of the Spirit, no matter how amazing and powerful they are, they must be used under the sound guidance of the Spirit and the authoritative direction of the Bible. Amen? To counter anyone who has the spirit of false prophecies and deception in the church. Very simple. Sa unsa pa nakakuyaw, kasi unsa pa nakagamhanan, unsa pa nakahawd pagkaingon, or naay gibuhat nga milagro na hitabo ang propesiya. Pero kailangan musubay siya sa Biblia. Kaya kung dili siya musubay sa Biblia, igsoon, dili na iya sa Dios. Amen? Kung kay dili man sa iya sa Dios, dili blessing ang abuton sa imong kinabuhi, kadaot. Kay mawala naman imong appetite sa pulong sa Ginoo. Magsige naman kag-follow ang mga tawhana. Ang imong curiosity, asa na pud ka sa dalon ni Jesus, no? Sa heaven. Ibig sabihin, kung saan maingon ang mga false prophet, dala daw sila sa heaven, kita daw sila dato groceryhan. No, nga naa daw yung mga convenience store sa heaven, tapos naa daw yung mga sabon dadto, mga shampoo, ana-ana, mag-grocery daw ka dito. Tapos katudong sabon nga imuhang mag-grocery dadto, pagabot daw sa earth, no, limpyuhan daw ka, kay mo daw tong sabon imong gamito na malimpyo imong, askang atika naman, ani. Walay lain makaingon, kay sila rin nakaadto. May lagi, dala nila nilang bakakon sa nga asawa o ang ilang mga bakakon nga mga followers,
Mayroon sa bitaw, kita ko. Kita tano? Nakita tano? Oh. Di ba gidala ta dito sa heaven? Oh. Di ba una, niliko ta pa, wala, murag patuo man siguro to. Mabulabog man pag silang duha. Masakpan man. Munang siya ragi isa. Siya ray nakakita. Siya ray nakadungog. O siya ray mo ingon. Walay mo verify. False prophecy. Amen? Daghan kay sa US. Daghan kay libro gibuhat ana. Gidala dito sa heaven. Sila ray makaingon. Way makaingon ubang tao. Ay gusto lang mangwarta. Gusto tuhan. Amen? So kita as a church, let's sharpen our discernment. No, let us block this kind of enemy. Og word jud sa Ginoo ang ato ang ipasubay igsoon sa tuong kinabuhi. Amen. Let us all stand.